Winasak ng lindol ang maraming kabahayan sa Mindanao. Problemado ngayon ang maraming pamilya kung paano babangon sa trahedya. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live mula sa Malapatan, Sarangani. Jill, ano na ang sitwasyon dyan? Willard, patuloy ang pagtugon sa epekto ng malakas na lindol sa Sarangani habang hindi pa rin nadadaanan ang ilang bahagi ng Glan Highway dahil sa mga pinsala at harang sa daan. Patuloy rin ang clearing operations ng mga otoridad habang patuloy na nag-deploy naman ang DICT Region 12 ng Starlink kits, charging stations at libreng internet sa mga kritikal na lugar para masiguradong tuloy ang komunikasyon at emergency response sa mga apektadong komunidad. Pero bago yan, galing din tayo sa General Santos City kung saan hanggang ngayon marami pa ring pamilya ang patuloy na bumabangon dahil sa epekto ng lindol. Isa ang 12 taon ng bahay ni Ronald Cabulong sa mga gumuho sa General Santos City matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Natrap ang kanyang buntis na kapatid at ang isa pa niyang kapatid na may kapansanan. Hindi na lang sila nagunit lang siya dali, ma'am. Pero ang dito na side ng haluglag, ma'am, huglog wala siya, ma'am. Kung halimbawa o kini ang nahuglog, ma'am, sigurado, ma'am, patay sila, ma'am. Kwento naman ni Roslyn, sinabihan na siya ng kanyang kapatid na iligtas na lamang niya ang kanyang sarili dahil buntis ito at iwan na lang ang kanilang kapatid na may kapansanan. Pero hindi niya ito pinabayaan. Hindi, gaalsa sa sayang anak, ma'am. Yang anak ang nahulugan og kuan og kabinet. Problema nila ngayon kung saan sila lilipat at paano sila muling babangon matapos wasakin ng lindol ang kanilang bahay, lalo pat malapit ng mga anak si Roslyn. Umaasa ang pamilya Cabulong na makatanggap sila ng tulong. Naon pa, matabangan mi labaw na sa tanan akong igsuon nga. Amping lang sa nagatabang siya sa tambal ba. Mula sa isang tahanang winasak ng lindol, patuloy na kumakapit ang pamilya Cabulong sa pag-asang makakabangon muli. Saka ang yuta. Willard, bumisita naman sa Gensan si PBBM ngayong araw. Kasama din sina DPWH Secretary Vince Dizon at si Education Secretary Sonny Angara. Pinuntahan ng Pangulo ang isang apektadong ospital para alamin ang kalagayan ng mga pasyente at nag-inspeksyon din sa kondisyon sa pasilidad. Mula naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, magbibigay tayo sa nabigyan ko si Mayor, nabigyan ko ng 100 milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. Lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila, para sa tulong dun sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay. Personal namang tinanggap ni Mayor Lorely Pacquiao ang Pangulo at ipinahayag niya ang pasalamat sa agarang tulong at suportang ipinaabot sa lungsod at mga residente nito. Sa ngayon, patuloy ang damage assessment ng mga otoridad, ang pamamahagi ng ayuda at paghahatid ng suporta sa mga biktima sa lindol. Willard? Maraming salamat, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa Malapatan, Sarangani. Personal ding bumisita si VP Sara sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Bukod sa paunang food trucks mula sa OVP, nag-abot din ng bigas at food and non-food items ang bise. Nakiramay din ang VP sa mga pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Maghahatid naman ng ayuda sa Mindanao bukas ang Gatchalian Block. Ayon kay Acting Senate President Win Gatchalian, nakalikom na sila ng sapat na pondo para sa dagdag tulong sa relief efforts ng gobyerno. Kasama ni Gatchalian na pupunta sa Mindanao bukas sina Senators Mig Zubiri, Erwin Tulfo at JV Ejercito. Bit-bit nila ang bigas at food packs na mula sa pinagsamang pondo mula sa sweldo ng kanilang grupo.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.